Sa mundong ito, hindi lang tao sa tao ang nagmamahalan. May nangyayaring engkanto ay umibig sa tao. At may nangyayaring isang tao ay umiibig sa aswang. At mayroon ding isang aswang ay nahuhumaling sa tao. Kagaya ng kwentong ito ni Leia, isang kasambahay ng mga bangkilan o mga aswang na may matataas na antas sa lipunan. Ilan sa mga kasapi ng mga nilalang ng dilim. Paano kaya napaibig si Leia ng isang aswang? Ganito niya inumpisahan ang kanyang salaysay. Halos paliparin na ni Noe ang kanyang kotse papunta sa bahay ng kanyang pinsan na si Art. Tumawag kasi ang kasambahay nitong si Leia, ang bagong pasok na katulong at pamangkin ni Aling Celia, ang mayordoma ng pamilya nila Art. Dekada-dekada nang naglilingkod sa pamilya ni Art si Aling Celia, at alam na nito ang tungkol sa sekreto ng pamilya. Subalit nananatili pa rin ito sa serbisyo. Isang buwan pa lang noon na katulong si Celia ni Art. Ngunit alam na nito na malapit sa Noe at Art sa isa't isa. Kaya si Noe na kaagad ang tinatawagan nito. Nagbabagsak lang naman ito ng mga bote at kristal sa kwarto dahil muli na namang nabigo sa pag-ibig. Paniguradong tinanggihan na naman ito ng babae dahil alam na isa itong aswang. Napabuntong hininga na lamang si Noe. Ganon yata talaga ang kanilang kahinatnan dahil sa kanilang halimaw na katauhan. Mag-alas 8 na ng gabi noon at balak pa sana niyang mag-overtime dahil sa tambak na mga gawain sa kanyang opisina. Ngunit itong pasaway niyang pinsan, nagwawala na naman dahil sa isang babae. Isang lalaking aswang ngunit napakarupok pagdating sa pag-ibig. At ayaw ni Noe na maging ganoon yan. Magandang gabi po, Boss Noe. Pakiakyat mo si Boss Art sa kwarto niya. Baka na paano na yun. Saad ni Leia. Ito lang yata ang gusto ni Noe, kung bakit gusto rin niyang mapunta sa bahay ng pinsan. Tila gumagaan ang loob niya tuwing nakikita ang mukha ng dalagang si Leia. Ito ang balak niyang kunin kay Art dahil nais niyang lagi itong masisilayan sa bawat pag-uwi niya ng bahay. Sa tuwing makikita niya ang dalaga ay tila naiengganyo siyang halikan ang napakagandang hugis ng bibig nito. Napakaganda nitong dalaga. Para itong hindi Pilipina dahil sa napakaputi nitong balat at napakarosas ng manipis at hugis puso nitong labi. Bagay na bagay sa mga mata nitong tila laging nagpapakyot at ang hahaba ng makapal nitong pilik mata. Lagi pa itong nakangiti kaya napakagaan ng mukha. Mas lalong tumitingkad ang ganda. Patakbo nang pinuntahan ni Noe ang kwarto ni Art nang marinig niyang pagbasag-basag ng mga bote mula sa kwarto nito. Bumulaga ang kwarto ni Art na puro basag na bote ang sahig. Ito niya yata ang pinakamalalang pagwawala ng nagawa ni Art sa buong buhay nito. Seryoso, Art? Nang dahil lang sa babae gagawin mo ito? Magkano ba ang halaga ng mga painting na iyan na binasag mo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Galit na tanong ni Noe kay Art. Nakahiga na ito sa sahig dahil sa sobrang kalasingan. Ilang saglit pa ay bumukas ulit ang pintuan. Pumasok si Leia na may bitbit na maliit na batya at bimbo. May lamang tubig ang palanggana nito at maingat na inilapag ito sa mesa na nasa gilid ng kama ng boss nitong binata na halos wala na sa wisyo dahil sa sobrang kalasingan. Boss Noe, tulungan mo po akong mabuhat at malagay sa kanyang kama si Boss Art. Pwede po ba?
Inis na tinitigan ni Noe si Leia. Hindi nito kayang makita ang dalaga na nagpupunas ng katawan ni Art, ang kanyang pinsan. Gagawin mo yon? Tanong ni Noe. May halong pagseselos gayong wala namang dapat ipagselos. Pupunasan lang naman po, Boss Noe. Alangan namang pabayaan lang natin ang boss ko na ganyan. Kawawa naman po. Ganito ginagawa ko sa tatay kong lasinggero, sir. Pagkatapos ay bibihisan na natin para makatulog ng maayos. Walang parenong wika ni Leia. At pagkatapos, ikaw rin ang bibihis sa kanya? Tanong ng binata. Hindi kaagad sumagot si Leia. May delikadesa naman siya kaso ay boss niya ito. Kaya hindi niya pwedeng pabayaan ito. Tumabay ka riyan, Leia. Kababae mong tao. Dalaga pa tapos ikaw ang tanggala. Huhubaran mo ang aking pinsan. Seryosong wika ni Noe. Kaya nagulat ang dalaga. Hindi niya alam kung bakit tila sobrang apektado ng binata. Mabilis na tumalima ang dalaga. Ayaw pa sana niyang umalis kaso ay pinagtabuyan na siya ng pinsan ng kanyang boss. Si Noe na unang kita pa lang niya ay ramdam na talaga niyang espesyal ito sa kanyang puso. Wala rin itong nobya sa pagkakaalam niya. Napailing na lamang siya sa kanyang mga iniisip. Isang kaibangan na matawag ngunit anong magagawa niya kung sadyang doon tumitibok ang puso niya. Habang nasa kanyang tinutulugan ay hindi rin siya mapakali. Alam niyang nasa taas pa si Noe dahil hindi pa niya naririnig ang ugong ng sasakyan nito. Samantalang nang mahimasmasan si Art ay nagulat ito nang makitang katabi niyang natulog si Noe. Napuno ang tenga nito kay Noe. Ilang beses na kasing nangyari na lagi itong lunod sa kalasingan. Hindi mo man lang naisip na baka bigla ka na lang sumpungin ang pagiging aswang? Oo na. Sana nga kinain ko na lang ang babaeng iyon. Kaso ay mahal na mahal ko talaga. Hindi ko kayang mawala silo sa buhay ko. Bakit? Pinagtapat mo ba sa kanya na isa kang aswang? Hindi ka niya tanggap? Tanong ni Noe sa pinsan. Hindi. Nahuli kong may kalampungan na ibang lalaki. Walang ganang sagot ni Art. Napatakip si Noe ng bibig. Mabuti na lang at hindi nito naisipan na maging anyong halimaw at sabay kainin ang dalawang nanakit ng puso nito. Oo nga pala, kukunin ko si Leia. Simula ngayon ay sa akin na siya magsisilbi. Wala kasi akong katulong sa bahay. Dahilan ni Noe. Ano? Paano ako? Nariyan pa naman si Aling Silya. Sus, dahilan mo lang yan. Alam ko naman na may gusto ka kay Leia. Ilang beses kitang nahuli noong unang kita sa kanya, dito sa bahay. Napaka-child abuse mo, pinsan. Angil ni Art. Tumahimik ka riyan. Anong child abuse? Dalaga na si Leia at 32 lang ako. Pagtatanggol ni Noe sa kanyang sarili. Napailing na lamang si Art. Ang kaninang usapan tungkol sa kasawian ni Art ay napunta kay Leia. At hindi na rin nagtagal pa si Noe. Nagpaalam na ito dahil kailangan pa niyang tapusin ang kanyang mga tambak na trabaho. Nagpaalam rin siyang dalhin na si Leia pa uwi. At walang magawa si Leia kundi ang pumayag na. Sa lahat ng magpinsan sila lang din naman ang magkalapit at halos kapatid na ang turingan. Lihim na nagbunyi ang kalooban ni Leia nang marinig na dadalhin siya ni Noe sa bahay nito para doon na maglingkod. Ibig sabihin ay makikita na niya araw-araw ang lalaking lihim niyang hinahangaan. Kaagad siyang nag-impake ng kanyang mga gamit. Sabik na siyang makasama ang binata sa iisang bahay. Habang nagtatrabaho ay lutang ang utak ng dalaga. Iniisip na niya na kunwari nobyo na niya ang binatang boss.
Lihim siyang nakikiliti sa kanyang kilig. Bawat oras ay inaabangan niya ang pag-uwi ng binatang boss. Gustong-gusto na niyang hilahin ang hapon upang muli na namang masilayan ang napakagwapong mukha ng binata. Nang marinig ang ugong ng sasakyan ay kaagad siyang lumabas para buksan ang gate. Muli na naman niyang masilayan ang mukha ni Noe, na kahit laging cold ay napakagwapo pa rin. Ngunit nagulat siya nang pagsakay ng kotse nito ay may kasama itong dalaga. Dismayado at wasak ang kanyang puso. Buong akala kasi niya ay solong binata talaga ito. Walang nobya. Iyon pala ay yayamanin at napaka-sopistikada rin ng nobya nito. Anong laban niya dito? Nako Noe, iyan bang nakuhang katulong mo sa bahay? Tanong ng babaeng kasama ni Noe. Oo, siya nga. Bakit may problema ba sa kanya? Kilala mo siya? Tanong ng binata. Parang gustong bumalik ni Leia sa mansyon ni Art na mga oras na iyon. Pero ano nga ba ang karapatan niyang magselos? Isa lamang siyang hamak na katulong. Anong laban niya sa maganda at mayaman nitong nobya? At napakataas ng kanyang tingin sa sarili niya. Sinong magkakagusto na mayaman sa katulad niyang mahirap? Naloka na nga yata siya. Noe, sigurado ka talaga na marunong magtrabaho ito? Napakabata naman ito. Wala na bang iba? Tanong ng dalaga. Galing probinsya si Leia. Lahat ng trabaho alam niya kaya wala kang dapat ipangamba. Ikaw lang yata itong walang alam sa trabaho. Kasi kahit magluto ay wala kang alam. Hotdog na nga lang. Natutosta pa. Sagot ng binata. Lihim na napaismid si Leia. Kapag ganoong nandyan pala lagi ang nobya nito ay puro selos lang ang mararamdaman niya. Nakakawalang gana magtrabaho kapag ganoon. Nanaisin na lamang yata niyang doon na kay Boss Art niya. O nga pala Leia, napadaan lang kami para makapagbihis ako. Bala kasi namin kumain sa labas. Magluto ka na lang ng mga pagkaing magugustuhan mo. Maimbak dyan sa fridge. Bili nito at umakyat na sa kwarto nito. Kahit sa pagbihis ay nakasunod pa kay Noe ang nobya nito. Sasabay rin itong papasok sa kwarto ni Noe. Naibato ni Leia ang hawak na wali sa sobrang inis. Hindi man lang niya alam kung paano pahupain ang selos na kanyang nararamdaman. Binuksan na lamang niya ang pintuan ng kanyang kwarto at pumasok para mag-relax. Ilang sandali pa ay narinig niya na kumarurot ang sasakyan palayo sa bahay. Matagal pa bago nagpasya si Leia na lumabas ng kanyang kwarto. Nang tumunog ang kanyang tiyan ay tsaka lang siya lumabas para maghalongkat ng makakain. Pagbukas niya ng ref ay nakita niyang maraming imbak na mga lulutuin, ngunit hindi niya alam kung alin doon ang gusto niya. Hanggang sa napagdesisyonan niyang sa cup noodles na lang ang kakainin niya. Minsan lang siya makakatikim ng cup noodles sa probinsya. At paborito niya ang mga ito. Kaya kumuha siya sa mga nakaimbak na cup noodles na nasa ibabaw ng ref. Matapos kumain ay humiga muna siya sa mahabang sofa habang nanonood ng telebisyon. Baka kasi makatulog siya sa loob ng kanyang kwarto at hindi niya maramdaman ang pagdating ng kanyang boss. Hindi pa siya napagalitan nito at nahihiya rin siyang mapagalitan nito. Lalo na at may lihim siyang gusto sa binata. Kahit pa alam niya na may nobya ito. Hininaan pa niya ang tunog ng TV upang masiguro na maririnig kaagad niya ang busina ng sasakyan ni Noe. Ngunit pagdating ni Noe ay nagulat ito nang makita ang dalagang nakatagilid sa mahabang sofa. Nilapitan niya ito at ginising ngunit tulog mantika na ito. Napailing na lamang si Noe habang tinitignan ang pagod na mukha ng dalaga.
Gayon pa man ay hindi nawala ang taglay nitong sobrang natural na ganda. Wala siyang magawa kundi ang kargahin ito paakyat ng kwarto. Magulo ang isip ni Noe. Gustong-gusto na niyang suwayin ang ina sa gusto nitong ipapakasal sa kanya na dalaga. Wala siyang gusto kay Maui. Ngunit dahil sa ina niya ay napilitan siyang pakisamahan ito. Biglang uminit ang kanyang ulo at nakalimutan niyang nasa harapan niya ang dalaga. Nakalalapag lang niya. Bigla na lang siyang naging mukhang halimaw na ikinagulat ni Leia. Dahilan para magising ito ng tuluyan. Napakalakas kasi ng ungol ni Noe. "Sino ka? Tulong!" Sigaw ni Leia nang makita ang napakapangit na aswang sa kanyang harapan. Mabilis itong lumabas ng kanyang kwarto at nawalang parang bula. Tsaka lang napagtanto ni Leia na nasa kanyang kwarto na siya. Napakunot ang kanyang noo habang iniisip na posible kayang naglakad ng tulog patungo sa kanyang kwarto. Mabilis niyang isinara ang pinto at bintana. Tsaka mabilis na nagtalukbong ng kumot. Bahala na kung magagalit sa kanya si Boss Noe dahil hindi niya ito pinagbuksan ng gate. Sigurado naman na baon lagi nito ang duplicate ng punpun ng mga susi sa bahay. Samantalang si Noe ay halos magwala dahil sa kanyang nagawang kapalpakan. Dahil pinairal niya ang kanyang galit ay kamuntikan pa siyang mahuli ni Leia. Mabuti na lang at anyong halimaw na siya nang makita ni Leia. Sa paboritong destinasyon niya na lamang siya pumunta, ang kanilang rancho. Kung saan malaya silang makapamiktima ng kanilang makakain nang hindi perwisyo sa iba. Isa sa mga alagang tupa nila ang unang bumungad sa kanya, kaya iyon din ang kanyang naging pagkain. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan ni Leia, habang nagluluto ay naglilinis siya ng sahig. Matapos maglinis ng sahig sa kusina at magluto, ay lumalabas na siya ng hardin upang diligan ang mga halaman. Habang nagdidilig ay bumalik sa alaala niya ang mukha ng halimaw. Naguguluhan siya kung totoo ba iyon o panaginip lang niya. Pagbalik niya sa loob ay aktong nakahain na si Leia nang bumaba si Noe. Bihis na bihis ito at sobrang gwapo. "Magandang umaga po, Boss Noe," bati niya rito. "Magandang umaga din, Leia. Mabuti naman at maaga ka pa ring nagising kahit tulog mantika ka." Nakakangising wika nito, kaya hiyang-hiya ang dalaga. Ibig sabihin ay nadatnan pa siya nito sa sofa. Nais niyang itanong dito ang tungkol sa aswang na nakita niya kagabi. Kaso ay baka tawanan lang siya at iisipin nito na nababalo na siya. "Pasyensya na, boss," tanging sambit niya. "Ayos lang," sagot rin nito sabay kindat. Halos mapatalon pa siya sa kilig sa ginawa ng amo. Ngunit naalala niyang may nobya nga pala ito, kaya napaismid siya rito. Bigla namang nag-iba ang timpla ng reaksyon ng binata. "May problema ba tayo, Leia?" tanong ng binata. Ha? Wala po, sir. Bakit naman?" tanong niya rito. "Para kasing wala ka sa mudo eh," sagot nito. Naghagilap ng dahilan ng dalaga. Napangiti lang si Noe. Alanganing paniwalaan ang rason ng dalaga. Nasa isip ni Noe na baka nagdududa na ito sa kanya dahil sa naaktuhan nito kagabi. Matapos ilapag ang timplang kape ay dinampot kaagad iyon ni Noe. Inamoy ang gawa niyang kape bago sinimulang higupin. "Ang galing mo talaga gumawa ng kape, Leia," uri ng binata. "Salamat po, boss," sagot ni Leia rito. Naghihiwa ang dalaga ng gulay para gawing pinakbet na balak niyang iulam. Tapos na rin naman siyang maglinis sa loob at labas, maliban lang sa kwarto ng kanyang boss, at maglaba ng mga damit nito.
Binalaan siya ng binata na mag-ingat at baka masugatan. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Leia, dismayado ang dalaga nang marinig ang babala ng kanyang boss. Pagkaramdam niya tuloy ay isa lang siyang bata sa paningin nito. Kaya mo ba ako ginaganyan kasi bata ang tingin niyo sa akin, Boss Noe? E di sana pinauwi mo na lang ako sa bahay. Pasensya na, Leia. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sambit ng binata. Pinaupo niya ito at pinaliwanag na talagang ganoon lang siya sa kahit na sino. Nasanay siya sa ina niya na laging nagbibigay ng babala at paalala. Para kang bata kong makariak. Alam mo yon? Tanong pa ni Noe at tinawanan ng dalaga. Napaismid si Leia. Hindi kasi nakuha ng binata na ayaw niyang isipin ito na bata lang siya. Ang swerte ni Madam Maui sa'yo, Boss Noe. Nasa iyo na yata lahat. Uwi ka ng dalaga matapos siyang mahimasmasan sa kanyang sumpong. Napangiti lang si Noe. Ang totoo ay sobrang nagulo ang buhay ni Noe simula nang dumating si Leia sa kanyang buhay. Hindi niya may paliwanag kung bakit bigla na lang ganoon ang kanyang naramdaman. Ayaw rin naman niyang lumabas na nagloloko siya sa mata ng lahat. Kaya gulong-gulo ang kanyang isipan. Ayaw rin niya na madismaya ang kanyang ina sa kanya. Gusto nito na si Maui ang kanyang makatuluyan dahil sobrang matalik na magkaibigan ang ina niya at ang ina ni Maui. Boss, bakit biglang nalungkot po kayo? May problema po ba? Tanong ng dalaga. Mabilis namang umiling ang binata. Nawala na siya ng balak na pumasok ng opisina kaya nagpasama na lang siya kay Leia doon sa sopa. Wala silang ibang ginawa kundi ang manood ng mga pelikula at madalas ay mga katatakutan na siyang paboritong panoorin ni Noe. Nadala na rin si Leia. Iyon nga lang at bawat may nakakatakot na eksena ay nakayakap siya sa binata sabay tili. Kung dati ay boring na boring dito si Noe, ay nagtaka na lamang siya ng tila na dadala rin siya sa dalaga. Marahil ay dahil sa mga yakap ni Leia na ramdam niyang gustong gusto niya. May mga pagkakataon pa na habang napayakap sa kanyang dalaga, ramdam niya ang init ng hininga at amoy na natural nito. Napapahilamo siyang minsan dahil kung sa dalaga ay normal lang ito, sa kanya ay may mali siya na lahat. Parang gusto na lamang niyang lagi silang magkayakap. Lumipas ang ilang buwan at napakalapit ni Leia sa kanya. Mas lalo siyang naguluhan dahil may nobya siya. Ngunit ang nais siyang laging makasama ay ang dalagang si Leia. Parang nais na niyang hiwalayan si Maui, kaya lang ay natatakot rin siya. Posibleng isiwalat nito na isa silang lahing ng mga aswang at hindi nararapat sa mga ordinaryong tao lang. Nang magpasok ang muli ay pinag-aral ni Noe si Leia. Gusto niyang tapusin ng dalaga ang kolehiyo nito. Sa tuwing papasok si Leia ay hinahatid niya ito at sa hapon ay siya rin ang sumusundo. Isang hapon ay nagulat na lang si Noe nang mandat na ng nobya sa loob ng bahay. Kaya pala wala ka ng oras sa akin ay dahil napunta lahat sa katulong mo. Asik ni Maui. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Noe. Seryoso? Itatanong mo na sa akin yan. Bakit nga ba ako nandito? Bakit Noe? Ilang linggo mo na ba akong iniiwasan? Bakit iyang babae na ba ang gusto mo ngayon? Galit pang tanong ni Maui. Anong pinagsasabi mo, Maui? Napakaisip bata mo naman. Ganon.
Isip bata kapag may nahahalatang kalokohan sa inyong mga lalaki. Mamili ka, Noe. Ako na nobya mo o iyang katulong mo na hampas lupa? Tahimik lang na nasasaktan si Leia. Palalayasin na ba siya ng kanyang boss dahil sa ayaw ng nobya nito ng kahati sa atensyon? Isip bata ka nga, Maui. Hindi ako makapaniwala na ganyan ka pala kung mag-isip. Galit na sagot ni Noe. Huwag mo nang ipagkailapan, Noe. Masyadong halata sa mga kilos mo. Ngayon mamili ka. Ako o ang hampas lupa mong katulong? Galit na tanong nito na nagpaakyat ng dugo sa ulo ni Noe. Pasensyahan tayo, Maui. Dahil alam mo kung sino ang pipiliin ko dahil sa pagiging isip bata mo. At huwag mong isipin na gagawin ko ang pagmamakahawa sa iyo. Dahil hindi na ako kailanman makipagbalikan sa iyo, Maui. Litanya ng binata. Hindi alam ni Leia kung ano ang magiging reaksyon niya sa mga sandaling iyon. Pagkaramdam niya ay napakaabusado niyang nilalang. Siya ang dahilan ng paghihiwalay ng dalawa. At kakargahin pa iyon ng kanyang konsyensya. Napakawalang hiya mo, Noe. Makakarating to sa mami mo. Sambit ni Maui sabay sampal ng mukha ng binata ng sobrang lakas. Nasapo iyon ng binata at saktong nakita at nasaksihan ito ni Leia. Parang gusto niyang iharang ang kanyang sarili upang wag nang saktan ni Maui ang binata. Nasasaktan din siya nang makitang sinampal ito ng nobya. Hindi pa man nakapag-react si Leia nang biglang hinila siya palabas ng kotse ni Maui. Ang kanyang buhok ang siyang hinawakan nito. Kaya napatili siya sa sakit sabay hawak ng kanyang buhok dahil para nang matatanggal pati ang kanyang anit. Aray, ano ba? Bitawan mo ko, ang sakit. Hiyaw ni Leia. Yaman din lang na maahas mo ang nobyo ko. Kakalbuhin na lang kita at babalatan ang napakakapal mong muka. Sigaw ng nagwawalang si Maui. Mabilis iyong inawat ni Noe. Pinilit niyang kunin ang kamay ni Maui na nakakapit sa buhok ni Leia. Ngunit hindi binibitawan ni Maui ang hawak na buhok ni Leia. Tigilan mo yan, Maui. Nakakahiya ka. Saway ni Noe. Napilit parang tinatanggal ang mga kamay ni Maui sa buhok ni Leia na mahigpit na hinahawakan ito. Nang mabitawan iyon ng dalaga ay kaagad na ipinasok ni Noe sa kotse ang dalaga at isinara iyon. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito, Noe. Makikita niyo ang totoong ako. Sigaw ni Maui. Ngunit pinaharurot na ni Noe ang kotse papasok sa loob ng bahay. Kaagad din niyang isinarado ang gate at hindi na hinayaan pa si Maui na makapasok. Humingi ng despensa si Leia, ngunit umiling si Noe. Hindi nito kasalanan ng lahat dahil wala naman silang relasyon. Ipinaliwanag ito ni Noe. Habang mag-isa sa kwarto nito si Noe, ay napaisip siya ng malalim. Sigurado siyang babalikan ni Maui si Leia dahil ito ang pinili ni Noe. At paano na lang kung nagkataon na wala siya kapag umatake ito? Anong laban ni Leia sa isang aswang? Pagkatapos magluto ay nakatulog ang dalaga dahil sa pagod sa maghapong pasok sa school. Nagising na lang siya dahil sa gutom. Nang tignan niya ang oras ay mag-aalas 8 pa lang naman ng gabi. Lumabas siya upang maghapunan sana nang makita ang nakabukas na bintana. Nagtaka siya at nilapitan iyon para isara. Bakit kaya nakabukas ang bintana? Hindi ko naman binuksan yan kaninang umaga. Tanong ni Leia sa kanyang sarili. Matapos maisara ang bintana ay tutungo na sana siya ng kusina. Nang biglang bumulaga sa kanyang harapan ang napakapangit naman na nilalang. Napatili siya sa takot ngunit biglang humalakhak ang nilalang. Papatayin kita. Paus ngunit malaki ang boses ng nilalang.
Pangalawang pagkakataon na nakakita si Leia ng ganitong nilalang sa bahay ng Boss Noe niya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi takot ang nakapagkit sa mukha ng nilalang, kundi balak pa nitong sugurin siya. Gayon pa man ay hindi nawala ang focus ng dalaga. Naganap siya ng pwedeng depensa sa sarili sakaling susugod ito. Hindi pa man siya nakapulot ng biglang lundagan siya nito. Napailalay man siya ng nilalang at sobrang bigat nito. Napakadulas rin ng katawan, kaya nahihirapan siyang makipaglaban sa aswang na iyon. Ngunit sinisigurado niya pa rin na mahawakan ang leeg nito upang mailayo ang kanyang sarili. Nakakatakot din ang makagat sa ganong uri ng nilalang. Kaya kahit malakas ang nilalang, ay itinudo na rin niya ang kanyang natitirang lakas. Nang may biglang may humablot sa nilalang na nakapatong kay Leia. Wala siyang alam kung saan ito galing at kung saan ito dumaan. Pero natatandaan niya ang mukha nito. Ito ang aswang na una niyang nakita. At pinagtatanggol siya nito mula sa isa pang aswang. "Pumasok ka sa kwarto mo!" Galit na utos ng isang aswang na nagtanggol sa kanya. Mabilis siyang bumangon at kaagad na pumasok sa kanyang kwarto. Doon lumabas ang galit ni Noe sa nilalang nakaharap. "Mami, anong balak mo kay Leia? Plano mo na naman siyang gawing pagkain. Ilang katulong ko na ba ang naging pagkain mo, Mami?" Galit na sumbat ni Noe sa ina. "Mas lalong gusto ko na makain ang babaeng iyan dahil balak pa niyang sirain pa kayo ni Maui." Wika ng kanyang ina. "Lagi mo kasi akong pinapangunahan, ma'am. Ginawa ko naman sana. Kaso siya ang gustong kumalas, hindi ako." Angil ng binata. "Noe, tanga ka ba? Si Maui ay katulad nating mga bangkilan. Anong gusto mo? Ang mabunyag ang lihim natin? Paano kung hindi ka tanggap ng babaeng iyan? Dahil sa katauhan mo at ibubunyag nito ang ating angkan." Sumbat ng ina nito. "Masyado kang negatibo, Mami. Naniniwala pa rin ako na hindi lahat ng mga tao ay hindi kayang mahalin ang katulad natin. Tao pa rin naman tayo. Madalas, naisumpa nga lang ng dilim." Wika ng binata. Ayaw nitong makinig pa sa ina at pinagtabuyan na ito ni Noe. Bago pa man maisipan nito na labanan ng ina, galit na umalis ito. "Tandaan mo ito, Noe. Hindi ko titigilan ang babaeng yan hanggat hindi mo binabalikan si Maui." Pagkawika ng ginang ay kaagad itong lumabas ng pintuan. Napabuntong hininga si Noe na naiwan. Napapailalim pa rin siya ng kanyang ina. Ayaw rin naman niyang may mangyari na masama kay Leia. Makalipas ang ilang oras, matapos ang engkwentro ni Leia sa aswang, ay nakarinig siya ng mga kalabog sa taas. Galing iyon sa kwarto ni Noe. Sa kabila ng takot niya sa mga aswang ay naglakas loob pa rin siya. Lumabas para tignan ang binata. Baka ito na naman ang inatake ng aswang. Patakbo siyang umakyat at inusisa ang binata sa loob ng kwarto nito. Napatakip siya ng tenga sabay yakap ng sariling katawan sa gulat. Nang basagin na naman ito ang isa pang bote. "Boss, akala ka naman kung naaswang ka rin. Yun pala ay naglalasing ka lang. Hindi mo man lang alam na napasok tayo ng aswang. Iniuna mo pa talaga yung paglalasing." May himig ginanakit na wika ni Leia. Nakaramdam siya ng selos dahil inakala niyang naglalasing si Noe. Dahil nasaktan ito sa pagkuwala ng nobya.
Naniniwala ka sa aswang, Leia? Tanong ni Noe. Oo naman po, Boss Noe. May mabait at mayroon ding salbahing aswang. Sagot ng dalaga. Hindi na umimik pa ang binata. Patuloy lang sa pagyarok si Noe ng kanyang hawak na bote. Baka yan na naman ang itapon mo, ha? Naku, ang dami ko nang liligpitin na basag na mga bote. Reklamo ni Leia sa binata. Tiningala lang siya nito at muling yumarap. Kapag ba, halimbawa, may isang aswang na manliligaw sa iyo na napabilang sa mabait, ay magkakagusto ka rin ba, Leia? Napakunot ng noo si Leia kung bakit napunta ng tuluyan sa mga aswang ang kanilang usapan. Kibit balikat lang si Leia. Hindi rin kasi niya masabi. Depende pa rin yun sa dikta ng kanyang puso. Umupo na si Leia upang kunin ang bote sa kamay ni Noe. Ibinigay naman ito sa kanya ang hawak na bote. Ngunit kaagad nitong sinakop ng dalawang kamay ang kanyang pisngi at ginawaran ng halik. Tila nalunod ng halik na iyon ang katinuan ni Leia. Ayaw rin niya iyong sawayin ang boss. Dahil ramdam niya naman na gusto rin niya iyon. Pareho na rin silang nakalimot sa sarili at natangay ng emosyon. Ngunit bago pa man mawala ng tuluyan ang katinuan ni Noe, ay binitawan na niya si Leia. Gulat na gulat din ito kung bakit nagawa nitong makipaghalikan sa boss. Binatukan niya ang kanyang sarili pagkapasok ng kwarto. Hindi rin siya mapakali at hindi alam kung ano ang gagawin. Nahihiya siya sa kanyang boss dahil sa nangyari. Hindi niya namalayang sinundan pala siya ni Noe sa kanyang kwarto. Pasensya na, Leia, ha? Lasing lang talaga ako. Paliwanag ni Noe. Biglang bumalik ang katinuan nito na animoy hindi nakainom dahil sa nangyari. Hindi tumingin si Leia dahil nahihiya ito sa kanyang boss. Ako naman talaga ang may kasalanan. Umaasa rin kasi ako na baka pwede mo na akong mahalin ngayong wala na si Maui. Pero tignan mo naman, nagdurusa ka nga sa pagkawala ni Maui. Litanya ng dalaga na umiiyak. Nagulat si Noe sa pag-amin na iyon ng dalaga. Hindi niya inasahan na lalabas ang mga pag-amin na iyon sa bibig ng dalaga. Totoo ba, Leia? Gulat na tanong ng binata sa kanya. Alam ko na malayong malayo ako kay Maui kung sa yaman ang pag-uusapan. Pero pareho lang naman kami ng puso, di ba? Umiiyak na tanong ng dalaga. Hindi na ito makapagpigil pa ng kanyang sarili. Leia, kasi ang bata mo pa. 20 ka lang habang nasa 30 na ako. Sigurado akong hindi pag-ibig yan, Leia. Sagot ni Noe sa dalaga. Walang magawa si Leia kundi ang tumahimik. Marami nang ginawang alibay si Noe. Ibig sabihin ay hindi talaga nito kayang umibig sa kanya. Dahil bukod sa mahirap lang siya, nasa kay Maui talaga ang puso nito. Wala na siyang pwedeng gawin pa, kundi ang umiyak ng gumaan kahit papaano ang pakiramdam. Kinabukasan ay maagang nagising si Leia para magluto ng almusal nila ng kanyang boss. Matapos magluto ay inahain niya kaagad ito. Saktong narinig na niya itong pagbaba ng hagdan. Magandang umaga po, Boss Noe. Kain na po kayo. Nakapaghanda na po ako. Yaya ni Leia nang hindi tumitingin sa kanyang boss. Sinong kausap mo, Leia? Nagsasalita na ba ngayon ang kanin? Mabuti pa mga nasa mesang iyan. Dahil tinititigan. Samantalang ako, ito,
Gumawa ng paraan para kahit konti magmukhang gwapo. Di man lang nasulyapan kahit konti. Litaan niya ng binata. Gusto sanang kiligin ni Leia. Ang kaso ay kagabi lang nito sinabi na bata lang siya sa paningin nito. Ayaw na niyang umasa. Bukod sa isa lang siyang hampas lupa, isang musmos pa ang tingin sa kanya. Ngunit hindi na talaga niya mapigilan ang sarili na sumbatan ito. Sabihin mo nga sa akin, Boss Noe. Ako ba ay sobrang bata sa paningin mo? Hindi pa ba talaga ako pasok sa buhay pag-ibig? May puso rin naman ako. Saad ni Leia. Kaya natahimik ang binata. Saad ni Leia. Kaya natahimik ang binata. Saad ni Leia. Kaya natahimik ang binata. Hindi mo alam kung gaano ako nagpipigil para sa kaligtasan mo, Leia. Bulong ni Noe sa tainga ng dalaga. Nang tingalain ni Leia ang mukha nito ay saktong nagtama ang kanilang mga mata. Kadikit na rin ang kanilang mga noo. Kusang napapikit si Leia nang unti-unting lumalapit ang mga labi ni Noe sa kanya. Gusto talaga kita. Noong unang kita ko pa lang sa'yo. Subalit ang daming balakid sa atin, Leia. Sobrang dami. Emosyonal na sambit ni Noe. Sabay halik sa noo at pisngi ni Leia. Napatayong bigla ang dalaga at niyakap ng mahigpit ang binata. Halos nakalutang siya sa ere sa sobrang kilig ng mga sandaling iyon. Gusto rin kita, Boss Noe. Wala akong pakialam kung may mga balakid pa sa atin. Yaman ba ninyo? Wala akong habol doon. Ikaw lang ang gusto ko. Malibang mahalin ka. Tanong ni Leia. Hindi sumagot ang binata kaya tumingkayad ang dalaga para maabot ito at mahagkan sa labi. Tapos ay yumakap na ito ng mahigpit. Basta gusto kita, boss. Hindi lang yata gusto lang. Mahal na kita. Wika ng dalaga habang nakayakap pa rin sa binata. Napaiyak pa ito sa sobrang saya. Kaya pinahid ni Noe ang mga luha nito. Napatuloy sa pagpatak dahil sa sobrang emosyonal na. Ano na? Tayo na ba sa tagpong ito? Kasi wala na akong pakialam sa mga banta nila. Pero bakit ba boss pa rin ang tawag mo sa akin? Tanong ni Noe nang nakangisi habang nakayuko na nakayakap sa kanyang bewang. Totoo? Nobya mo na ako? Tanong pa ni Leia. Halatang pananabik at tuwa sa mukha niya. Pareho naman tayong nagmamahalan. Kaya bahala na. Harapin ko lahat ng mga banta. Sana maging matapang ka rin sa pagharap ng mga pagsubok natin. At sana balang araw, kahit may madiskubre kang ibang katauhan sa akin, ay mahalin mo pa rin ako. Ngumiti ang dalaga at napatango. Niyakap niyang muli ang nobyo ng napakahigpit. Wala akong pakialam kung ano man ang katauhan na mayroon ka o kung anong yaman man mayroon ang angka ninyo. Mahalin mo lang ako, Noe. Magandang bagay na ito sa akin. Parehong naging emosyonal ang dalawa matapos ang tagpong iyon. Inakay na ni Noe ang nobya para kumain. Ganoon pa rin ang gawain nila sa araw-araw. Ihahatid ni Noe sa paaralan ang nobya at sa tuwing hapon ay sasalubungin na naman niya ito. Huwag kang aalis hanggat hindi ako sumusundo ha. Lagi ka rin sa mga maraming tao. Kuha mo. Bili ni Noe. Napatango naman ang dalaga na halos hindi na mahiwalayan ng kilig sa katawan. Hindi pa rin halos siya makapaniwala na nobyo na niya
ang iniidolong boss. Simula ng araw na iyon ay sobrang maalaga ni Noe kay Leia. Lagi na itong may mensahe sa nobya. Laging chinecheck kung kumakain ba ng snack at laging sinasabayan sa pananghalian sa kantin ng paaralan. Ngunit isang pagsubok ang darating sa kanilang relasyon. O Timawi kasi, kung hindi ka naman sana sumobra sa pagiging silosa, hindi sana nasa tabi mo pa rin si Kuya Noe. Reklamo ng pinsan ni Maui. Kung hindi lang malandi ang katulong na iyon ni Noe, hindi naman sana iyon ikasira ng aming relasyon. Basta, gawin mo ang inuutos ko. Kaklase mo ang babaeng iyan, hindi ba? Ikaw ang gagawa ng paraan para masira siya sa mata ni Noe. Utos ni Maui sa kanyang pinsan. Sige, kukunin ko ang loob ng babaeng iyon. Sa bagay ay maganda rin naman talaga. Baka pwedeng akin na lang. Pumapatol naman siya sa aswang eh. Pumatol nga siya kay Kuya Noe. Magandang ideya yan, Lance. Kunin mo ang loob ng babaeng iyon. At kapag nahulog na sa'yo ay, pwede mo nang dalhin kahit saan. Tapos gawing pagkain ng walang nakakaalam. Ano lang ba ang mga tao sa atin? Mga pagkain lang ang mga iyan. Litanya ni Maui. Napahalakhak naman ang pinsan nito. Saktong nasa kantin si Leia nang mamataan ito ni Lance na mag-isa sa mesa. Mabilis lumapit dito si Lance. Nagulat pa si Leia nang bigla na lang siyang sumipot sa tabi nito. Perks ng pagiging aswang din iyon ni Lance. Pwedeng tumabi, bungad ni Lance. Oo naman, malaki pa ang bakante. Hindi ko naman pag-aari itong kantin. Saad pa ni Leia. Ngumiti si Lance sa kanya. Napakabait mo naman pala. Puna nito. Umiling lang si Leia. Hindi naman porkit pumayag siya na umupo ito ay mabait na siya kaagad. Natural lang na papayag siya dahil sa kantin iyon at hindi kanya. Ang tagpong iyon ang naabutan ni Noe. Masayang nagkwentuhan ng dalawa. Kumakain ng burger si Lance, samantalang fries naman ang kay Leia. Habang kumakain ay tudo-tawa si Leia sa mga biro ni Lance. Ngunit hindi niya inasahan ang gagawin itong pagsubo sa kanya ng fries na siyang naabutan ni Noe. Walang hiya kang lalaki ka, wika ni Noe, sabay suntok kay Lance. Sa pagkagulat ay hindi nakaimik si Leia. Hindi rin siya gumalaw kundi nakatitig lang sa dalawa na nagpapalitan ng suntok. Masyadong dihado si Lance dahil napakalaki ng katawan ni Noe. Marami na itong natamong suntok, ngunit wala pa ring umawat na security guard. Nakahuma lang sa pagkagulat si Leia nang dumating na ang dalawang kawal ng kampos. Tanga ka ba, Noe? Ang babaeng iyan ang malandi. Bakit ang pinsan ko ang sinaktan mo? May matinubang babae na magpapasubo sa isang lalaki kung wala naman pala silang relasyon. Galit na wika ni Maui na bigla na lang sumipot at hindi alam ni Leia kung saan ito nanggaling. Hindi naman siya nakipaglandian dito. Nakakatawa lang talaga ang mga biro nito. Alangan naman na pigilan niya ang kanyang sarili sa pagtawa. At ang pagsubo nila sa kanya ay talagang hindi niya inasahan iyon. Tinitigan siya ng masama ni Noe. Halos lamunin na siya nito sa galit. Huwag ka munang magalit sa akin, Noe. Pakiusap. Pakinggan mo rin ako bago ka magalit. Magpapaliwanag ako. Sambit ng dalaga subalit hindi siya nito pinakinggan. Napailing lang ito sabay kagat ng labi. Hinila siya nito palabas ng kantin at dinala sa kotse nito. Pabagsak pa nitong isinara ang pintuan ng sasakyan, kaya napapikit sa gulat si Leia
Nang pumasok ito at tumabi sa kanya ay tsaka lang nagpaliwanag si Leia. Sandali lang naman na pakinggan mo muna ako. Hindi mo kasi naiintindihan. Anong hindi? Naiintindihan ko. Sobrang maliwanag sa akin ang lahat ng bumungad sa akin. Pagpasok ko pa lang ng kantin. Wika ni Noe nang walang emosyon. Mali ka ng pagkakaintindi sa nakita mo, Noe. Pakiusap naman. Pakinggan mo ako. Mabilis na sagot ng dalaga. Huwag na, Leia. Ayoko nang pag-usapan ng mga bagay na nakaka-stress. Ayoko nang pag-usapan ng mga bagay na ganyan. Pakiusap. Umiiwas ka naman sa mga bagay na pwede kong ikasilos. Iba akong magalit, Leia. Kaya ayaw ko. At sana, huwag masagad ang pasyensya ko. Mahabang litanya ng binata. Pero paano naman natin maresolba ito? Reklamo ni Leia. Ang sabi ko, tahimik na muna tayo. Walang emosyong wika ni Noe. Natahimik na lamang si Leia. Ganito pala magselos ang kanyang nobyo. Ngayon alam na niya kung paano mag-adjust. Kailangan na niyang umiwas sa mga lalaki para iwas away na. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasan ni Leia ang mapaluha. Hindi na kasi siya pinapansin ng nobyo. Kung makapagmaneho pa ito ng kotse ay aakalain mong piloto at halos lumipad na sila sa sobrang bilis ng takbo nito. Humina lang ito nang biglang nagring ang telepono. Tumawag ang ama nito kaya biglang humupa ang galit nito. Bakit, Dad? Tanong nito sa kabilang linya. Kasama mo na ba ang nobya mo na sinasabi mo? Tanong ng kanyang ama. Opo, Daddy. Kasama ko na po siya ngayon. Patungo riyan. Sagot ni Noe. Walang idea ang dalaga kung ano ang ibig sabihin ng pinag-usapan ng mga ito. Subalit nagulat lang siya nang biglang umakbay ang nobyo at pinunasan ng kanyang mga luha. Kinabig nito palapit sa kanyang ulo at hinagkan siya sa noo. Tahan na. Huwag mo nang gawin ulit yon. Kasi nagsiselos ako. Bulong nito sa kanyang tenga. Tumango siya at tumingala sa nobyo. Patawad, pero pangako. Hindi na iyon mauulit pa. Pangako niya rito. Niyakap lang siya ng nobyo habang ang isang kamay ay nagmamaneho. Huminto ito sa harap ng isang malaking bahay. May mag-asawang nasa kalagitnaan ng edad ang sumalubong sa kanila. Masayang mukha ang nakikita niyang aura sa ama ni Noe. Subalit ang babae, mukhang Biyernes Santo at tila ba kay bigat ng dinadala nito habang nakatingin sa kotse. Magandang hapon, Ma'am, Dad. Bati ni Noe sa mga magulang niya. Magandang gabi po. Sambit rin ni Leia nang nakayuko. Halos matunaw siya sa sobrang hiya. Huwag ka nang mahiya, Iha. Basta ba tanggap mo ang katauhan ni Noe? Walang maging problema sa amin. Anong wala? Magiging problema ito sa atin. Hindi talaga kayo nag-iisip, ano? Biglang sabat ng ina ni Noe. Ano ka ba, asawa ko? Maging mabait ka naman sa nobya ng ating anak. Hindi iyan ang nobya ni Noe. Si Maui ang dapat niyang pakasalan kung hindi lang malandi ang katulong na iyan. Pinamulahan ng mukha si Leia sa narinig. Hindi niya akalain na ganoong panlalait ang aabutin niya sa ina ni Noe. Ngunit totoo naman, hindi naghihiwalay ang dalawa kung hindi dahil sa kanya. Tatakbo na sana siya palabas ngunit nahulaan yata ni Noe ang tumatakbo sa kanyang utak. Kalma lang, mahal.
sabi ko naman sa'yo, huwag kang makinig sa iba. Ako ang pakinggan mo. Tayong dalawa ang magkakampi sa hamong ito. Wika ni Noe. At dahil sa babaeng iyan, nasusuway mo na ako, Noe. Galit na bulyaw ng ina ng binata. Asawa ko, usipa naman. Huwag mo naman lagi itali ang anak natin. Hindi porkit magulang tayo lahat na lang ng desisyon natin ay masusunod. Bigyan naman natin ng kalayaan ng ating anak. Kita mo na nga, 30 anyos na yan. Hindi niya mahal si Maui noon pa. Ikaw lang ang may gusto kay Maui dahil kaibigan mo ang ina. Hindi patas para kay Noe iyon. Mahabang litanya ng ama ni Noe. Napangiti ang binata habang si Leia ay napayakap ng mahigpit sa nobya. Masamang titig ang ipinakol ni Ginang Josefa sa asawa nito. Ikaw kasi, Arman, lagi mo nalang pinapalaki ang ulo ng anak natin. Kapag magkaproblema kayo sa babaeng iyan, huwag na huwag kayong lumapit sa akin at humingi ng tulong. Galit na wika nito sabay talikod. Naiwan silang tatlo na nagkatinginan. Iha, alam mo bang kararating mo lang daw noon sa mansyon ni Art? Ay tumawag na kaagad sa akin itong si Noe. Natipuhan ka kaagad, Leia. Kwento ni Ginoong Arman. Nagulat si Leia sa kwento ng ama ni Noe. Napatingala siya sa binata na nangamatis na rin ang muka dahil sa pangbibisto ng nobya. Daddy na rin ang itawag mo sa akin, Iha. Gaya ng tawag ni Noe sa akin. Balang araw ay magiging asawa ka rin naman ni Noe. Sigurado akong hindi ka nito bibitawan. Utos na Ginoong Arman sa dalaga. Muling napangiti ang dalaga ng tipid. Balak pang tapusin ni Ginoong Arman ang kanyang pagkukwento sa dalaga. Ngunit sinaway na ito ng binata. Tumigil ka na nga, Dad, para ka namang hindi lalaki. Angil ng binata. Hindi mo sinabing sikreto yon. At isa pa, nobya mo na naman itong si Leia. Kaya ayos lang na malaman niya kung gaano ka nahihibang sa kanya. Saad pa ng ama ni Noe. Ikaw talaga, Dad. Alam mo kung hindi mo lang talaga kaarawan ay siguradong hindi ako dadalo dito. Kasi alam ko na talaga na ibubuko mo ako eh. Reklamo ng binata. Napahalakhak lang ang Ginoo sa pagbusangot ng mukha ni Noe. Maging ang kanyang nobya ay napangiti na rin. Dati, hindi talaga yan nagpupunta sa mansyon ni Art. Alam mo ba yun, Leia? Tuwing may okasyon lang o kaya ay kaarawan dahil naroon kaming lahat. Pero noong nakita ka niya roon, napapadalas yung punta niya. At ipinagtapat niya sa akin na balang araw, ikaw talaga ang gusto niyang makakasama. Kwento pa ng ama ni Noe bago tuluyang umakyat sa kanilang kwarto. Umiling-iling si Noe na naiwan habang si Leia ay nakangiting nakatingin lang sa kanya. Inakay na ni Noe ang nobya, papasok sa kanyang dating kwarto. Mahaba pa ang gabi at nagluluto pa ang mga katulong. Nais niyang iwanan ng nobya para maipagluto ito ng pagkaing hindi pinaspasan. Ayaw rin niyang hawaan ng pagiging aswang ang nobya. Respeto na rin dito bilang tao. Makalipas ang ilang minuto, nabagot ang dalaga sa loob ng kwarto. Kaya naisip niyang lumabas para tumulong na sa mga gawain sa labas. Hindi naman siya senyorita kaya bakit siya ginagawang espesyal ng nobya. Ngunit paglabas niya ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang lumalamon ng hilaw na karne ang katulong nila Noe. Sa harap ng lutuan ay naroon si Noe. May kung anong piniprito. At imposible na hindi ito napansin ang tatlong katulong na nagluluto. Na habang naghihiwa ng karne ay tila
nagkatuwaan pang lumalamon ng hilaw na karne. Pinigilan ni Leia na huwag masuka. Mabilis na siyang lumayo sa kusina bago pa may makapansin sa kanya. Anong klaseng bahay ito? Anong uri ng angkan sila, Noe? Mga aswang ba sila? Tanong ni Leia sa sarili. Diretso siya sa bintana. Ang daming naroon. Marahil ay iyon na ang mga panauhin nila, Noe. Ngunit bigla na lamang siyang nagulat muli nang makita ang isang tao na bigla na lang naging uwak. Mabilis niyang ibinalik ang hinawi niyang kurtina. Mga aswang nga, sambit niya. Nagsimula na siyang mabalisa at pakiramdam niya ay isang panaginip lang ang lahat. Napaupo siya sa kama at niyakap ang sarili habang nakasandal sa headboard ng kama. Ganoong posisyong nabungaran siya ng nobyo. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong nito sa kanya. Oo naman, ayos lang ako. Medyo maginaw ang aircon dito sa loob. Pagsisinungaling ni Leia. Hindi rin naman niya pwedeng sabihin ang mga nasaksihan niyang ganap kanina. Hindi niya alam kung isa rin ba si Noe sa mga lahing aswang. Ngunit naging abanse ang utak niya. Kung isa man ito sa angka ng mga aswang, ito kaya ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya lang ba kinukuha ni Noe ang kanyang loob ay upang madaling gawing alay o pagkain ng mga angka nito. Pero kung tutuusin, kahit hindi na siya gawing nobya nito, kayang-kaya siyang gawing alay dahil nasa teritoryo naman siya ng mga ito. Giniginaw ka lang pala, akong bahala. Wika ni Noe sabay yakap sa nobya. Hinagkan siya sa ulo ng binata, kaya kusang pumikit ang kanyang mga mata. Iba ang dating ng init ng yakap ni Noe kay Leia. Pagaramdam niya ay ligtas na ligtas siya sa mga bisig nito. Kaya tanggal ang mga negatibong alalahanin sa kanyang isipan. Sobrang mahal na mahal kita, Leia. Hindi ako papayag na may aagaw ng pagmamahal mo. Dahil sa akin ka lang. Bulong ni Noe sa ibabaw ng kanyang tenga. Mahal na mahal din talaga kita, Noe. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Sambit niya. Oo naman. Bakit parang pagaramdam ko ay may bantay yata sa buhay mo? Kunot noong tanong ni Noe. Yumakap ng mahigpit si Leia kay Noe. Sa kabila ng mga nakikita niya sa paligid, pagaramdam niya ay ligtas siya sa mga balikat ng nobyo. Makalipas ang ilang sandali ay niyaya na ni Noe si Leia na bumaba dahil nais nitong ipakilala siya sa mga kaanak mula sa ibang lugar. At tubili si Leia. Sigurado siyang mga aswang lahat iyon. Malamang. Kasama sa mga panauhin na nasa likod ng bahay, nagkatuwaan. Katulad ng nakikita niya kanina. May mga bigla na lang naging uwak at lumilipad pa itaas. Nahalata ni Noe na tila balisa siya kaya nagtaka ito. May problema ka ba, mahal ko? Nahihiya ka ba sa mga pamilya ko? Huwag kang magalala. Narito ako lagi sa tabi mo. Hindi ako mawawala sa iyong tabi, mahal ko. Paniniguro ng binata. Ngumiti ng tipid ang dalaga habang tumatayo na rin sa kama. Nakaalalay lang ang kamay ng nobyo dito. Inalalayan siya ng nobyo. Pababa. Hinagkan pa siya nito sa labi bago tuluyang narating ang panghuling palapag. At inakay papuntang venue. Kabado si Leia. Doon nga sila papunta sa likod kung saan niya nakita ang mga nilalang na iyon. Noe, sambit niya. Kalma lang, mahal ko. Ako ang bahala sa iyo. Bulong ni Noe. Magandang gabi sa lahat. Nais ko lang ipakilala sa inyo ang aking nobya.
Siyang magiging asawa ko pagdating ng araw. Kaya magbigay galang kayo. Utos ni Noe. Biglang kumunot ang noo ni Leia. Bakit kailangan na magbigay galang? Hindi naman ito hari at hindi rin naman siya reyna. Ngunit kanya-kanya rin ang yuko ang bawat isa. Samantalang ang nobyo ay halik lang ng halik sa kanya. Umayos ka nga, Noe. Halik ka ng halik eh. Ang dami nitong mga kaanak mo. Reklamo niya. Ano ka ba, Leia? Dapat kapag ganyan ang nobyo mo magpasalamat ka. Kaysa naman maging babaero. Nako, sakit sa ulo kapag nagkataon. Saad ng ama ni Noe. Napangisi lang ang binata sa sinabi ng ama. Habang ang ina niya ay halos nilamukot pa rin ang muka. Tila kay bigat ng dinadala nito. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Ginoong Arman. Pinasalamatan nito ang lahat ng mga panauhing dumalo. Matapos ang ilang minutong pagsasalita nito sa gitna, ay inutos na nito sa lahat ng kumain na. Kaagad hinila ni Noe ang nobya sa loob. Saan tayo pupunta? Tanong ni Leia. Sa kusina. Nandoon ang niluto kong pagkain para sa iyo. Siyempre, pagka para sa iyo dapat espesyal. Napakapit ng mahigpit si Leia sa balikat ni Noe. Marahil ay ayaw siya nitong pakainin ng pinaspasan. Masaya silang dalawa na magkasalong kumain ng sariling luto ni Noe. Abala rin ang mga magulang ni Noe na humarap sa mga bisita. Matapos ang programa sa kaarawan ni Ginoong Arman, ay saktong malalim na ang gabi. Inihatid muna saglit ni Noe ang nobya sa loob ng kanyang kwarto at nagpaalam na puntahan muna saglit ang mga kaanak. Makaraan ng ilang segundo ng paghihintay ay nakatulog si Leia sa kwarto nila Noe. Nagising na lang siya nang biglang may kung anong nabangga sa gilid, kung saan naroon ang nakasarang bintanang kristal. Napabangon ng bigla si Leia sa gulat. Bigla din niyang naalala ang mga aswang na nakikita niya kanina. Natutop niya ang kanyang bibig sabay talukbong ng kumot. Kahit nakasara ay umabot pa rin sa loob ang huni ng mga wakwak. Nasaan ka na ba, Noe? Sa utak ni Leia. Ngunit bigla rin niyang naalala na posibleng kasama ito sa mga tao kanina. Nanghahanting na mga mabibiktima dahil hanap ng mga hininga ng mga ito ay ang sariwang laman at dugo. Biglang bumukas ang pinto kaya napasigaw sa takot si Leia. Mahal, ako ito. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Noe. Doon lang unti-unting inalis ni Leia ang kumot na nakatakip sa kanyang ulo. Noe, sambit ni Leia. Anong nalalaman mo, mahal? Tanong ni Noe. Hindi kaagad nakasagot si Leia. Takot siyang malaman ni Noe na alam niyang mga aswang ang kanilang panauhin. Sumilip ka sa bintana. Mas lalong lumubo ang mga mata ni Leia. Natatakot siya sa pwedeng reaksyon ni Noe. Sakaling mabisto nito. Na alam niya ang nagatagong katauhan nito. Tila siya pa itong natakot dahil nabisto niya ang angka nito. Leia, mahal, sasabihin ko naman sana. Hindi pa sana ito ang tamang panahon. Masyado pang maaga. Kailan pa lang tayo naging magkarelasyon? Litanya ng binata. Hindi naman sa bilis at tagal na susukat ang pagmamahalan ng dalawang tao, Noe. Oo. Naguguluhan ako kaninang nakita ko ang kawerduhan ng mga kasama mong nagluluto. Pero hindi ko naman naramdaman na nabawasan ang paghanga at pagmamahal ko sa iyo. Oo, natakot ako sa kanila. Subalit pinilit kong maniwala na kaya mo akong ipagtanggol sa kanila.
Niyakap ni Noe ang nobya. Naguluhan lang siya kung maniniwala ba siya sa nobya. Natanggap nito ang kanyang katauhan. Baka pinapasakay lang siya nito upang wag siyang magalit. Ngunit oras na makaalis pala sila sa bahay ng mga magulang, ay tatakasan na siya nito. Unti-unting nagdilim ang kanyang anyo, hanggang sa natubuan ang mga mahabang itim na balahibo. Kitang-kita ni Leia kung paano lumabas sa mga pinong butas ng balat ni Noe ang mga iyon. Dahilan upang mailayo niya ang sarili sa pagkakayakap kay Noe. Namilog ang mga mata ni Leia habang nakatingala sa mukha ni Noe na unti-unting nag-ibang anyo. Halos nakadikit na si Leia sa dingding dahil sa sobrang gulat at takot. "Anong nangyari?" Gulat na tanong ni Leia sa nobya. "Kaya mo pa ba akong mahalin? Kahit minsan ganito ang anyo ko." "Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, Noe. Nakilala kita sa normal na katauhan. Sana naman ay ganoon lang kita laging kapiling. Huwag naman ganito. Tinatakot mo ko eh." Tila biglang natauhan si Noe sa sinabi ng nobya. Unti-unti itong bumalik sa normal na anyo. "Pasensya na, Leia. Nadadala ako ng aking emosyon. Takot kasi ako na baka hindi mo talaga ako tanggap at takot ka sa akin. Baka pagkatapos nito ay tatakasan mo na ako." Napailing si Leia habang hawak ang magkabilang pisngi ng binata. "Yung totoo, nakakabigla, Noe. Inisip ko na lang nga na sana panaginip na lang yung mga nakikita ko. Sana pelikula lang iyon na napanood ko. Pero lahat kasi ng nakita ko ay totoo. At hanggang ngayon ay tila ayaw pa rin mag-sink in sa aking utak ang lahat ng iyon." Napayakap si Noe sa nobya. Mahigpit na tila ba anumang oras ay pwede nang mawala sa kanya si Leia. "Mga isinumpa kami na namumuhay sa liwanag at dilim, Leia. Alam ko naman iyon, Noe. Alam ko ang tungkol sa mga aswang. At hindi ko akalain na isa ka sa mga iyon. Ngunit wala akong pakialam. Masusunod pa rin ang utos ng puso, Noe. Alam kong kailan lang tayo nagkakilala. Subalit hindi naman iyon ang sukatan sa totoong pag-ibig, hindi ba? Hindi sa tagal iyon. Kung natagpuan mo na talaga ang totoong iyon at gustong maging kasama habang buhay." Mahabang litanya ng dalaga. Ramdam ni Leia ang paghikbi ni Noe. Naging emosyonal ito matapos ang kanyang sinabi. Kinabukasan, maaga silang bumalik sa bahay ni Noe. Formal na pinag-usapan ang kanilang mga plano sa hinaharap. Kapag tapos na sa pag-aaral si Leia ay magpapakasal na sila. Walang pagtutol ang dalaga. Kahit aswang man ito ay buong-buo niyang tinanggap. Pagdating nila sa bahay ni Noe ay mag-aalas 5 pa lamang ng umaga. At ganoon na lamang ang gulat nila nang pagbukas nila ng pintuan ay isang napakapangit na halimaw ang bumungan. Ganon pa man ay kilala pa rin iyon ni Noe. "Maui, pwede ba? Kay aga-agang kademonyuhan mo ang umiiral." "Bakit, Noe? Hindi ka rin ba demonyo? Pareho lang tayo. Alam man ng babaeng yan. Tanggap ba niya kahit isa kang aswang?" Mabilis na sinagot ni Leia ang mga tanong na iyon ng kaharap. "Oo, tanggap ko. At handa rin ako maging aswang kung iyan ang pwedeng maging basihan ng tunay na pag-ibig ko kay Noe." Namilog ang mga mata ng halimaw at natigilan saglit bago humalakhak. Nagkatinginan sina Leia at Noe na tila ba nagtataka sa reaksyon ng kaharap.
Humakbang ito ng kaunti palapit pa sa kanila. Paano ka nga palang hindi mo matanggap ang yaman-yaman ni Noe? Samantalang ikaw, isang dakilang hampas lupa. Siyempre alam ko ang hangad mo, babae. Ang maging isang biglang yaman. Matindi kang gumamit ng utak. Pang-iinsulto ni Maui. Itigil mo yung bibig mo, Maui. Saway ni Noe. Hindi totoo ang mga sinasabi mo. Hindi ko ginawang magmahal dahil lang sa mayaman si Noe. Sinungaling. Iyan ang totoo. Pera ang habol mo kay Noe. Bulyaw ni Maui. Tila nawala ng pasyensya si Noe. At bigla na lang itong nag-ibang anyo. Naging isang halimaw rin at hinarap si Maui. Halimaw sa halimaw. Ayaw mo talagang tumigil? Galit na tanong ni Noe. Hanggat buhay ako, hindi ko matanggap na ipinagpalit mo lang ako sa isang hampas lupa. Hindi pa natin kaure. Tanga ka ba, Noe? Niloloko ka ng babaeng iyan. Hindi mo man lang nakikita yon. Mabilis na hinila ni Noe palabas ng bahay si Maui. Subalit nagmatigas ito at kumuha pa ng lakas para sugurin si Leia. Hindi iyon napaghandaan ni Noe. Kaya nalundagan nito si Leia dahilan para mabagok ang ulo nito sa sahig na gawa sa marmol. Sa lakas ng impak ay nawala ng malay si Leia, habang si Noe ay galit na nilabanan si Maui. Nang makita niya ang sitwasyon ni Leia ay sobra itong nag-alala at galit na sinugod ang kaharap. Wala nang pag-aalinlangan pa. Hindi na rin siya nagtira pa ng awa para sa kaharap. Ayaw siya nitong tigilan pwes ibibigay niya rito ang mabigat na parusa. Nilundagan niya ito ng buong lakas at hinawakan ng magulong buhok sa ulo. Ibabangga niya rin ang ulo nito sa matigas na dingding nang maranasan din ito ang mawala ng malay dahil sa sobrang sakit ng pagkabangga. Napahiyaw ito sa sakit at tumagas na ang maraming dugo nito sa ulo. Ngunit hindi man lang ito nawala ng malay, bagkus ay patuloy na lumalaban. Hanggang sa ginamitan na ni Noe ng pangmalakasang mahika. Lumaban pa rin ito ngunit hindi na nito mapantayan ang lakas na taglay ni Noe. Sobrang pag-alala na ang naramdaman ni Noe sa nobya. Kaya sa inis niya sa kaharap ay hinila niya ito. Hawak ang buhok papunta sa labas ng pintuan. Isinarado niya ang pinto at sinigurado na hindi na ito mabuksan pa. Mabilis niyang nilapitan ng nobya at kinarga paakyat ng kanyang kwarto. May malaking bukol ito sa likod ng ulo dahil sa pagkabagok nito. Ilang sandali lang ang lumipas ay nagising din ang dalaga. Anong nangyari? Tanong ni Leia kay Noe. Hindi mo naalala. Dinaganan ka bigla ni Maui kanina. Napahawak sa ulo si Leia. Naalala ko na. Malungkot na sagot ni Leia. Pasensya na, mahal ko. Hindi ko napaghandaan ang biglang pagsugod ng lokong iyon sa'yo. Ayos lang, Noe. Natural lang na magalit siya dahil inagaw naman talaga kita mula sa kanya. Huwag mong sabihin yan, Leia. Wala kang inagaw. Si Mami lang ang may gusto na makipagrelasyon ako sa babaeng iyon. Kaya simula noong makita kita sabi ko sa sarili ko na ikaw lang talaga ang gusto kong maging asawa at ipaglalaban ko iyon. Napangiti si Leia sa sinabi ng nobya. Siya man ay ganoon din. Magkaiba man ang kanilang mundo at kahit bata pa siya sa larangan ng pag-ibig, ay handa siyang panindigan lahat ng mga pangako niya sa nobya. Makalipas ang ilang taon,
Tagumpay na nairaos ni Leia ang kanyang kurso. Kilala na rin ng mga magulang niya si Noe. Ngunit hindi ang pagiging mayaman nito. Ayaw iyong ipaalam ni Noe at baka manliit ang mga ito sa kanilang sarili. Minsan ay nagtaka rin ang mga ito sa malalaking halaga ng pera na inaabot ni Leia. Ngunit nagawan pa rin ng palusot iyon ng dalaga. Nakapagpatayo ng malaking bahay, nabilhan ng pampasadang jeep, at mga alagang hayop na inalagaan ng mga ito sa bukid. Kahit nasa probinsya ay sagana lahat ng yaman ang pamilya ni Leia. Dahil iyon sa buwan ng pera na lihim na pinapadala ni Noe. Nang magpa siyang magpakasal ang dalawa ay wala ring may tumutol. Dahil si Maui ay hindi na ito nagpakita pa. Kahit nakabusangat ang mukha ng ina ni Noe, ay hindi rin naman ito maatim na wag dumalo sa kasal ng kanilang anak. Nasa wis lamang idinaos. Iyon ay dahil sa kanilang katauhan na hindi kayang humarap sa altar ng simbahan. Umaasa pa rin si Leia na balang araw ay makukuha pa rin niya ng 100% ang kiliti ng kanyang biyanang babae. Kapag mabigyan niya ito ng apo ay tiyak gagaan ang loob nito sa kanya. Hanggang dito na lang mga kaswang ang kwentong ito. Maraming salamat sa pagpasubaybay niyo sa liham ni Leia na ating binigyang buhay. Sayang at maiksi lang. Nawa ay nagustuhan ninyo at nagsisilbing inspirasyon sa lahat. Muli, maraming salamat. At huwag kalimutan mag-subscribe para gaganahan ako lalo.